No? Habang nagdi-defend for Monday, muli bang pag-uusapan yung issue ng virtual voting? I hope hindi na, no? Dahil nga pinapayagan naman ang virtual voting sa rules natin. Under Rule 41, pinapayagan naman yung virtual voting under very strict conditions. Una-una, dapat may force basta majeure. walang force majeure o walang kalamidad Yung force majeure, o yung force majeure yung na yun mga ay hindi inaasang binibigyan ng kakayahan ang mga senador na mag-convene sa plenary. sanhin ng kalikasan like lindol, bagyo, baha, gera, pandemya, iyan. Aspeto. Pagka ganyan, pinapayagan na ang isang senador kahit na nasa bahay siya, wala sa session at kailangan niya kanyang boto, pwede siya makaboto sa mga motion. Kahit pa sana. Kasi kung dati po ang pinagdedebatehan ay kung ano ang ibig Pero kung nasa sabihin ba ibang talaga bansa ng siya, wala fourth naman whip. siya bakit Ngayon ginagawa po, niya doon. ang pinag-uusapan, ano ba talaga Hindi ang rin siya ibig sabihin ng makakaboto. force Basta majeure? wala ka sa session. Actually, Corina, very strict kasi ang rules natin. Sa building. Dapat talaga sundan Hindi ka pwede yung bumoto. mga provisional rules natin para may kaayusan. Ang pwede lang, ayan, pinag-uusapan nila Corina at Senator Gatchalian. Kung may force majeure, ibig sabihin may Kung may mga bagay na hindi majeure. natin kontrolado tulad ng pandemya, tulad ng gera, o tulad ng lindol. At pangalawa, dapat i-determine ng majority of the senators na may force majeure. No? Para hindi lang sino-sino nagsasabi may force majeure. At pangatlo, dapat ang mga senador hindi kayang pumasok dahil nga dito sa force majeure na ito. Yung force majeure, hindi ginawa ng tao. Kalikasan yan. Halimbawa, ilindol. Ayun, okay. So Hindi gusto kung ng tao yan. sakaling isang Maaaring senador halimbawa ay kaya may lumindol, malukhang sakit pero nakakapagsalita meron naman at nakakaintindi. ginusto ng Diyos yan. Does that Pagbaha, qualify for force bagyo. majeure? Yan ang iniiwasan natin. Hindi natin mga ginusto personal yan. Maaaring ginusto ng Diyos circumstances yan. kasi unlimited Ganun na yan lang. Basta hindi natin ginusto. Hindi tayo may kagawa. Kalikasan ng telephone. ang sanhi. Yan ang tinatawag ng force majeure. Hindi natin, hindi tayo ang gumawa ng kalikasan o So para kalamidad. hindi maging arbitrary paggamit ng teleconference ay very strict yung conditions for the use of teleconference. At pangalawa, by tradition, bago magpandemya, ang plenaryo laging physical meeting yan. No, laging nagtitipon yung mga senador, laging magkakasama, nag-uusap, nagdedebate, nagkakaroon ng focus. Nabago lang yan dahil sa pandemya kasi alam natin nagkaroon ng halos isang taon na putol-putol na lockdown. At dahil sa lockdown, hindi makapasok yung mga tao. At kahit kami, hindi rin kami makapasok. Ayun ay paliwanag na po kung ano yung gusto ng force majeure. Kaya inamenda yung rules para i-allow Yung motion ni Senator Marcoleta hindi makakalusot. Senator, paano po kung halimbawa, iba naman yata yung kaso ni Senator Bato de la Rosa Villar, di ba? Na Walang force majeure kay is Bato, seen as a nagtatago fugitive yun and running from the law. Nagtatago, hindi hiding from pwede the law. yung Pero exempted siya, kung nagtatago halimbawa, siya, makakabulo siya kahit wala sa building. Kung saan namang sumuko, like former Senator Bong Revilla, or better still, if and when the arrest warrant comes out against Jinggoy Estrada and he voluntarily surrenders, Kahit na surrender siya, hindi pa rin siya makakaboto. Ang incarcerated, pinag-usapan dito, but innocent still until force proven guilty. majeure. Pwede po ba siya? Gumawa siya ng kasalanan kaya siya nakulong. Under our rules, hindi pwede Sarili yun. niya yun. Pinapayagan lang ang Dapat kaya hindi siya teleconference. makaboto, nandun siya sa isang lugar na binabaha, hindi siya makaalis. Yan. Dahil nga ang Force and when majeure they say yan. force majeure sa body, hindi force majeure sa personal namin. Ayun. Ibig sabihin, Yung isang tao, matino, walang sakit, walang kasalanan, hindi nakakulong. Ang Senado dahil nga dito sa yun. force majeure. Ang pinakamagandang example dyan na naranasan natin ay yung pandemya. Ang pwede siguro
Dahil yung pandemya Pwede, talaga, kung nung merong nag-lockdown, assignment sa abroad, hindi tayo makapasok lahat, hindi makalabas ng bahay. Ultimong ano siya, pumunta ka ng on grocery, hindi ka makapunta. No? Dahil may kinalaman sa trabaho yan sa abroad, ninabutan ng botohan. Dapat, hindi Walang circumstances, force makaka-apekto majeure sa doon, kaya pwede siya bumoto malamang. Pwede rin siguro siya bumoto, alam mo, nasa bahay siya, hindi siya makapasok dahil malalim yung baha. Ayun, force majeure yun. Senator Vin, ano Pwede siya bali ang makaboto masasabi kahit ninyo? nasa loob siya ng bahay. Pinaka-objective Hindi ngayon siya ng, makalabas sa bahay. minorya. Yun ba ay maabot yung tinatawag na bare minimum pagdating sa quorum at pagdating sa, kumbaga maabot na yung crucial number para at least makontrol yung agenda sa Senate? I think we learned ang ako personal opinion ko ito, pinakamaganda ay mag-usap yung dalawang grupo, dalawang pangkat at pag-usapan yung mga issues na hindi tayo nagkakasang-ayon at issues rin na nagkakasang-ayon. Alam ko marami sa ating mga senador gusto na magtrabaho at bumalik sa normal programming. Ibig sabihin, magtuloy na yung mga committees. Sabi niya normal kasi wala sa normal ngayon. Na tayo ng inquiries and investigations. Ang dami kasi nangyari, putukan, tumakas yung bato, iyakan, hindi daw kanumusta, nagkaroon ng fake news si Amy Marcos, puro na lang ini-estimate ng mga ekonomista. Walang kakwenta-kwentang pangyayari. Nasira nga ang Senado, yung imahe, yung reputasyon nasira. So, maraming senador gusto na bumalik sa trabaho at yan ang dapat pag-usapan. Dapat lang, sayang pinapasweldo namin sa iyo, sayang. Magtrabaho kayo, huwag kayong mamulitika dyan. Puro politika, gusto nyo kasi. Gusto kasi ng mga iba dyang grupo isalba si Sara na hindi matanggal bilang Vice President at makapagkandidato sa 2028 maging Presidente. Ayun, tuloy-tuloy ang happy nila Escudero, Jinggoy, Bato, Gatchalian, yung mga kurakot, tuwan-tuwa yan. Kasi kurakot na din ng Presidente. Kayo po ay nakikinig sa aking YouTube channel, Danilo Vision 2.0. Meron pa akong Facebook, yung Garja Balita. Tawag mo sa inyong Facebook, Garja Balita. Popost ko ako doon about political issues. Pwede kayong mag-opinion o mag-komentaryo sa baba ng aking post sa Facebook. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at credit ito kay Ma'am Corina Sanchez sa kanyang programa. Sounds like a wish list, Senator Win. Pero realistically, on Monday, ano ang nakikinikinita ninyong mangyayari? What will be the Sana first po meron tayong point of order? natutunan kay Senator Gatchalian Ang aking tungkol sa gusto sana Pasmagyo mangyari, ito pananaw ko lang ay at saka yung nangyayaring yung sigaret agenda this sa coming week. Senado na magulo. Gusto na nila makapagtrabaho ng maayos. Sa ngayon kasi abnormal. Dapat sayang naman yung pasweldo natin sa kanila. Kailangan magtrabaho na sila. Kasi ang hirap sa kanila. Marami yan ang mamulitika. Nakaduterte. Sige po, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Danilo Dizon. Bye. God bless. Mabuhay committees para magkaroon ng tuloy-tuloy na is SP Cayetano also liable doon sa pag-alis ni De La Rosa when in fact dapat nasa protective custody na siya ng Senado? Yusek clear. Hindi na Ayoko trabaho. kasing magkaroon ng judgment on my part kasi hindi ako yung nag-iimbestiga, Hindi siya nag-iimbestiga Victoria eh. and Christian. Nagkataon lang na ito yung mga facts Umaasa lang na tayo mga sa nag-report, investigasyon ng mga nasabi sa authorities. interview. So kung ano man ang like kahinatnan ng pag-iimbestiga na ito, PMP, eh dapat lang siguro sila magpaliwanag, hindi kung kanino man, kundi sa taong bayan. Kasi under his leadership nangyari ito. At